Kumusta mga kasaliksik? Sa mundo ng batas at hustisya, may mga lihim na kayang yumanig sa buong sistema. Mga lihim na hindi basta-bastang nalalaman ng publiko. Kaya mula sa bawal na halik na nakuha sa loob ng selda ni Rachel Wilson sa number 9 hanggang sa pagbagsak ng isang inang warder na si Nesha New na lumuhod sa harap ng sarili niyang kasalanan sa number 1. Pag-uusapan natin ang siyam na pinaka-nakakagulat na eskandalong kinasangkutan ng mga babaeng opisyal ng batas na nakalimot na sila'y palaging pinapanood ng mga kamera. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 9. Tina Gonzalez at ang lihim sa loob ng kulungan. Isang taong kakapasa pa lang sa training, maganda, bata at hinangaan ng kanyang mga kasamahan. Ganito mailalarawan si Tina Gonzalez, ang 26-year-old na correctional officer mula Fresno County Jail. Sa labas, isa siyang ehemplo ng disiplina at profesionalismo. Pero sa likod ng kanyang uniforme, may tinatagong ugnayan na lubhang mapanganib. Isang preso ang kanyang nakarelasyon, isang lalaking may makapang-akot na personalidad at unti-unting binihag ang puso ni Tina. Mula sa simpleng usapan, ay nauwi ito sa mga lihim na pagkikita, palitan ng masasilang sandali, at kalaunay isang mapanganib na operasyon ng pagpupuslit ng kontrabando. Oo, hindi lang snacks at sigarilyo ang ipinasok niya sa kulungan, kundi pati cellphone at droga. Habang lalong lumalalim ang kanilang relasyon, naging mas mapangahas si Tina. Binabago niya ang kanyang uniforme para mas madaling maabot ng preso ang kanyang katawan. Nagaganap ang kanilang mga maseselang sandali sa mismong loob ng kulungan. Minsan pa nga harap-harapan sa ibang preso. Ang lahat ng ito ay napapanood sa mga security cameras na tila kinalimutan niyang nandoon. Pero ang pinaka-nakagugulat ay na may mag-whistleblower na nagsiwalat ng lahat. Ang investigasyon ay naglantad ng mas matinding detalye. Tuloy-tuloy na pagpupuslit, paggamit ng kapangyarihan para sa personal na relasyon at pagsuway sa lahat ng regulasyon. Sa huli, nahatulan si Tina ng 2.5 taon sa bilangguan. Isang buhay na nasayang dahil sa isang ugnayang hindi dapat sinimulan at isang babala sa lahat ng ang kapangyarihan ay ginamit sa maling paraan. Number 8. Zulea Santiago at ang sekreto sa likod ng pader. Tahimik, propesyonal at dedikado. Ganito inilarawan ng kanyang mga kasamahan si Zulea Santiago, isang promising correctional officer sa Union County Detention Center. Pero sa likod ng kanyang malamig na titig at matatag na kilos, may tinatagong init ng relasyon na unti-unting nagpapabagsak sa kanyang karera. Isang inmate ang naging sentro ng kanyang atensyon at mula sa simpleng pakikitungo, may nalulugan. Naging masyado na silang malapit, isang lapit na hindi na maitatanggi ng sinumang makakita. Sa mga surveillance footage, paulit-ulit siyang pumapasok sa selda ng nasabing preso. Wala na ang formalidad. Napalitan ito ng mga mahahabang oras ng personal na pag-uusap, bulungan at pisikal na ugnayan. Sa harap ng ebidensya, umamin si Zulia. Hindi lang minsang nangyari, kundi paulit-ulit sa iba't ibang pagkakataon at sa mismong loob ng kulungan. Ang Department of Corrections ay hindi na nag-aksaya ng oras. Agad siyang sinibak sa tungkulin, inaresto at sinampahan ng 2 counts of first-degree sexual misconduct. Ang dating respetadong opisyal ay ngayon ay isang halimbawa ng kung paano ang pagkagapos sa damdamin ay maaaring maging mas malakas kaysa sa tanikala ng batas. Isa itong kwento ng isang babaeng naging bihag ng sarili niyang puso sa lugar kung saan siya sana ang tagabantay ng mga bihag. Number 7. Emery Waller at ang banta sa loob ng juvenile facility. Bagito sa serbisyo ngunit may hawak ng kapangyarihan, si Emery Waller ay 25 years old lamang nang magsimula bilang correctional officer sa Adobe Mountain School sa Phoenix. Akala ng lahat, isa siyang huwarang tagapangalaga ng kabataang nagkamali ng landas.
Pero sa loob ng ilang buwan, siya mismo ang sumira sa kanyang kinabukasan nang magkaroon siya ng relasyon sa isang 18-year-old na dating juvenile offender. Mula sa mga sweet na mensahe sa Snapchat, nauwi ito sa palitan ng nude photos, mga video at aktwal na pagniniig na labag sa batas ng Arizona. Lalong naging mabulok ang sitwasyon nang subukan ni Emery na sirain ang mga ebidensya gamit pa ang kanyang Apple Watch. Hindi niya alam, mas mabilis ang pag-ikot ng investigasyon kaysa sa kanyang pagtatakip. Nahuli ang mga larawan, natuntun ang bawat mensahe at sa huli siya rin mismo ang umamin. Hindi lang simpleng relasyon ang naging issue rito. Nadagdagan pa ito ng charges for unlawful sexual conduct, conveying contraband at tampering with physical evidence. Isang opisyal na dapat ay tagapagtanggol ng kabataan na uwi sa pagiging panganib sa kanila. Sa bawat detalye ng kaso ni Emery, mas lalong naipapakita kung gaano kabilis masira ang isang sistemang dapat sanay mapagkakatiwalaan. Lalo na kung ang mismong tagabantay ay may lihim na motibo. Number 6. Kiwana Jenkins at ang video na nagpasabog ng lahat. Isang pangkaraniwang araw lang sana ng shakedown sa loob ng Fulton County Jail, pero natuklasan ng mga otoridad ang isang bagay na yayanig sa buong institusyon, isang cellphone. Ngunit higit pa sa simpleng kontrabando, laman nito ang isang sexually explicit video na nagpayanig hindi lang sa kulungan kundi sa buong komunidad. Sa video, makikita si Kiwana Jenkins, isang 36-year-old detention officer, habang nakikipaglampuman sa isang inmate habang suot pa niya ang kanyang uniforme. Sa mismong opisina pa ng kulungan, kuhang-kuha ang bawat sandali, bawat galaw at bawat kasalanang ikinubli sa dilim. Agad na kumilos ang Fulton County Sheriff's Office. Pinuntun nila ang presong nasa video gamit ang mga tattoo bilang palatandaan. Doon natuklasan ang mas malalim na ugnayan nila. Hindi ito isang beses lang, kundi isang tuloy-tuloy na relasyon. Maging mga mamahaling regalo tulad ng Cartier glasses ay naibigay na umano ni Jenkins sa preso. Mabilis ang aksyon, sibak, aresto at mga kasong kinabibilangan ng improper sexual contact at cruelty to inmates. Ang dating opisyal ng batas ngayoy muka ng iskandalo. Isa itong paalala kung paanong isang maling desisyon, isang pagkalimot sa tungkulin ay pwedeng magwasak ng buong karera at magdulot ng dagok sa buong sistema ng hustisya. Number 5. Rachel Wilson at ang halik na uminit sa kulungan. Hindi pa man tapos ang probationary period ng isang bagong opisyal sa HMP Addiewell Prison sa Scotland. Agad siyang nasangkot sa isang iskandalo na yayanig sa buong bansa. Si Rachel Wilson, isang fresh recruit, ay nasangkot sa isang clandestine kissing scene sa loob mismo ng selda ng isang inmate na si Kevin Hogg. Ang buong eksena ay kuhang-kuha sa loob ng cellphone ng preso. Isang video na tumagal ng 79 seconds at nag-viral hindi lang sa kulungan, kundi sa buong sistema ng piitan sa Scotland. Matapos ang isang mabilis na bulungan, kitang-kita ang halikan nila na sinundan pa ng pahayag ng preso. That's what I wanted. Habang lumalaganap ang video, sumiklab ang tanong, na blackmail ba si Rachel o kusa siyang nakiisa? Ngunit ayon sa mga opisyal ng kulungan, may pagkakataon siyang humingi ng tulong pero pinili niyang huwag. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay sinadya na diskubrering dati nang sinabihan si Rachel na panatilihin ang propesyonal na distansya sa mga preso, ngunit tila binaliwala niya ang mga babala. Sa huli, natanggal siya sa serbisyo at kinaharap ang galit ng publiko. Isang halik ang naging dahilan ng pagsabog ng isang propesyonal na karera at paalala na ang kamera ay laging nanunood, kahit paakala mong wala. Number 4. Jordan Trainer at ang dalawang relasyon sa loob ng piitan. Double Trouble. Ganito ilalarawan ang naging kwento ni Jordan Trainer, isang prison officer sa Wetherby Young Offenders Institution sa West Yorkshire. Habang may asawa siya sa labas, lihim siyang nakipagrelasyon sa hindi lang isa kundi dalawang 17-year-old inmates sa loob ng kulungan. Mula sa palitan,
ng flirtatious texts hanggang sa pagpapadala ng explicit photos, isa itong kwento ng kontrol, pagkagumon sa pansin, at pag-abuso sa kapangyarihan. Hindi lang iyon, mismong sa kanyang trabaho siya nagprint ng mga malaswang larawan na ibinigay sa kanyang mga love interests. Habang lumalala ang sitwasyon, ginamit pa ni Jordan ang kanyang impluensya para makipagpalit ng shift sa mga kasamahan para lang makalapit sa kanyang mga karelasyon. Nahuli ang lahat ng sabay-sabay na isinagawa ang raid sa selda ng 2 inmates. Natagpuan ang kanyang numero, mga litrato at komunikasyon. Isang buong papel ng ebidensya na nagpatunay sa lahat ng paratang. Sa huli, inaresto si Jordan, umamin sa mga kasalanan at sinentensyahan ng 18 months in prison. Ang dating tagapangalaga ng kabataan, ngayon naging halimbawa ng kung paano binabali ng pagnanasa ang linya ng tama at mali. Number 3. Gemma Cooper at ang mapanlinlang na kabutihan. Sa unang tingin, si Gemma Cooper ay isang huwarang correctional officer, maaasahan, propesyonal at may puso sa kanyang trabaho. Pero ang puso rin ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa St. Clair County Sheriff's Office, hindi niya sinunod ang golden rule ng kanilang trabaho. Walang personal na relasyon sa mga inmates. Ngunit binasag niya ito nang makilala ang isang preso na may 9 felony convictions. Sa simula, palitan lang ng kwento hanggang sa ibinigay niya ang kanyang personal na numero. Kalaunan, hinahatid-hatid na niya ito sa trabaho, pinapaliguan sa kanyang bahay at tila naging parte na ng kanyang sariling buhay. Ngunit sa mata ng batas, hindi ito malasakit kundi pagsasamantala sa kapangyarihan. Ayon sa investigasyon, may nangyaring mga maseselang tagpo sa mismong tahanan ni Gemma habang nasa work release ang inmate. Siya ay sinampahan ng second-degree criminal sexual conduct at kinasuhan ng sexual assault with intent to commit penetration. Tumanggap siya ng plea deal upang maiwasan ang mas mabigat na sentensya at nasentensyahan ng 10 buwan sa kulungan. 4 dito ay suspended. Isinama rin siya sa sex offender registry habang buhay. Isang dating respetadong babae na yo'y itinuturing na simbolo ng pagtataksil sa tiwala ng batas. Number 2. Caitlin Gomez at ang 10 liham ng kasalanan. Isang misteryosong tuklas ang yumanig sa Pinellas Regional Juvenile Detention Center. 10 liham na itinago sa ilalim ng kama ng isang 16-year-old inmate. At ang sumulat? Walang iba kundi si Sergeant Caitlin Gomez. Detalyado ang bawat sulat, naglalaman ng mga pantasya, mga plano nilang pagtakas sa mundo, at ang masaklap, pagkumpirma ng isang ongoing sexual relationship. Sa loob lamang ng ilang linggo, matapos siyang italagang tagapamahala ng isang pod, si Gomez ay naakit sa kabataan at mas pinili ang makamundong damdamin kaysa sa kanyang propesyonal na tungkulin. Inbilang sulat ang nahanap, may litrato pa siya sa loob ng selda ng inmate, malinaw na ebidensya ng lumalampas sa limitasyon. Nang tanungin, umamin si Caitlin sa lahat, sa kanyang damdamin, sa kanyang mga pantasya, at sa kanyang paglabag. Dahil dito, agad siyang tinanggal sa trabaho at inaresto. Kinasuhan siya ng solicitation of a child to engage in sexual battery habang siya ay nasa posisyong may autoridad. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, siya ay nananatiling nakakulong. Isa itong matinding paalala na ang simpleng liham, kung puno ng kasalanan, ay pwedeng magbagsak sa isang buong karera. Number 1. Nesha Newell at ang pagbagsak ng isang inang warder. Si Nesha Newell ay isa sa mga correctional officer na inilarawan ng kanyang mga kasamahan bilang matapat, profesional at determinadong tagapagpatupad ng batas sa loob ng Butler County Jail sa Ohio. Simula noong 2017, mabilis siyang umangat sa respeto ng kanyang mga kasamahan. Pero mabilis din ang kanyang pagbagsak. Ang dahilan, isang lihim na ugnayan sa isang inmate na hindi lang nagpalabo sa kanyang reputasyon kundi sumira sa mismong sistemang dapat niyang pinangangalagaan. Mula sa mga inosenteng pakikitungo, nauwi ang lahat
sa isang affair na puno ng panganib at kasinungalingan. Habang unti-unting nilalamon ng damdamin si Nesha, nagsimula na rin siyang magsumagal ng kontraban sa loob ng kulungan. Cellphones, electronic cigarettes at iba pang ipinagbabawal na gamit na ginamit ng inmate para magpatuloy ng posibleng ilegal na aktibidad sa loob at labas ng piitan. Ngunit hindi siya nakaligtas sa mga matang mapagmasid. Isang matalinong sergeant ang nagbigay ng tip na naging simula ng investigasyon. Sa bandang huli, umamin si Nesha sa kanyang mga kasalanan at nahatulan ng 2 taon sa kulungan matapos mapatunayang nagkasala sa sexual battery at smuggling of communications device. Mula sa isang haligi ng batas, siya ay naging babala na kahit ang mga tagapagtanggol ay pwedeng matukso at kapag bumigay, ang kapalit ay kalayaan.